Meron na daw tayong kaso ng monkeypox dito sa Pilipinas. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Oops, disclaimer lang, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata. Dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo ang mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung sakit na tinatawag na monkeypox at ano nga bang epekto nito sa ating mga mata. Tara, let's discuss. After mga ilang days lamang nung in-announce ng WHO or World Health Organization na nagkakaroon ng surge sa sakit na monkeypox at dineclare na ito as public health emergency of international concern, ay nagkaroon na rin or lumabas na rin ang isang kaso nito dito sa Pilipinas. Ang monkeypox or yung tinatawag na mpox na bago nitong pangalan ay isang bihirang sakit na sanhi ng tinatawag na monkeypox virus. Itong virus na ito ay kapamilya ng tinatawag na smallpox virus. Bagaman mas malala pa rin ang sakit na smallpox, ang mpox ay isa ring seryosong sakit na nangangailangan ng agarang atensyon. Una itong natuklasan noong 1958 sa mga unggoy, kaya nga na ito natawag na monkeypox. Pero tandaan na hindi lamang ito nakikita sa mga unggoy. Ang virus na ito naman ay unang nakita sa tao noong 1970. May dalawang clades nito or yung grupo. Ang clade 1 ay yung tinatawag na Central Africa clade or Congo Basin clade. Ito ay madalas makita sa mga bansang Gabon, Republic of Congo, Central African Republic, Cameroon at iba pa. Ang clade 2 naman ay tinatawag na West African clade or yung makikita sa mga bansang Nigeria, Sierra Leone, Liberia, Ghana at sa ibang parte ng Cameroon. Ang nabalitaang nakapasok dito sa Pilipinas ay yung clade 2 or West African clade na siyang mas rare nga pero mas maganda yung prognosis or recovery. So paano ka naman magkakaroon nito? Una ay pwedeng magkaroon ng contact sa mga hayop na mayroon nito o di kaya kumain ng mga infected na hayop. Pangalawa ay pwede rin magkaroon ng human to human na contact o di kaya maipasa sa iyong sanggol sa mga pasyenteng buntis. Pwedeng contact na skin to skin or mucosal contact tulad ng paghalik at pagyakap. Pwede ring respiratory droplets or nalanghap. Pwede ring animal bites sa mga body fluids at sexual contact. Pwede ring indirect contact sa pamamagitan ng contaminated na beddings, damit at iba pang mga bagay. Meron itong incubation period or yung wala ka pang mararamdaman sa loob ng 7 to 14 days. Pero pwede itong umabot hanggang mga 3 weeks. Tapos pwede ka nang lagnatin ng mga 1 to 4 days at magkaroon ng mga kulane, headache, body malaise or pananakit ng katawan. Pwede rin magkaroon ng chills, sore throat at fatigue. Sa mga panahong ito ay infectious na at pwede nang makahawa. Tapos saka nalalabas yung mga skin lesions or yung mga rashes sa iyong balat na pwedeng umabot ng mga 2 to 4 weeks. Bukod sa balat ay pwede ring maapektuhan ang ibang parte ng katawan tulad ng mata at magkaroon ng tinatawag na ocular monkeypox. Pwede rin magkaroon ng lesion sa balat, syempre, ng mga talukap at paligid ng mata. Pwede rin magkaroon ng pamamaga or infection sa mata tulad ng tinatawag na conjunctivitis or sore eyes. Ito yung pamamaga ng conjunctiva or yung balat na bumabalot dun sa puting parte ng ating mga mata. Pwede rin magkaroon ng blepharitis or yung pamamaga ng ating mga talukap or eyelids. O di kaya keratitis, ito naman yung pamamaga ng cornea na siyang pinakaharap na parte ng ating mga mata na pwedeng umabot sa pagkakaroon ng ulcer dito at mag-cause ng permanenteng scar or peklat at pagkabulag. May mga videos na akong nagawa sa mga iba't ibang sakit na ito na pwede nyo nang panoorin. So paano mo naman malalaman na ito ay mpox na? Bukod sa mga sintomas na nabanggit ko para masabing ito ay mpox, ay pwede itong ma-confirm ng PCR testing sa pamamagitan ng swab sa oropharyngeal, anal, or rectal.
Although ang positive result ay pwedeng sabihin na meron kang mpox, ang negative result naman ay hindi pwedeng ma-rule out na wala ka talagang mpox. Lalo na kung meron kang mga risk factors tulad ng history of travel sa mga endemic na countries, nagkaroon ka ng contact sa mga confirmed cases na meron nito, sa mga health workers, at sa mga may sexual histories, lalo na sa mga M2M or male-to-male, at sa mga may multiple sexual partners sa nakaraang 3 linggo. So, paano ito ginagamot? Pero syempre, bago gamutin, prevention is better than cure. May vaccine na pwedeng ibigay para magbigay ng proteksyon mula sa mpox. At kung ikaw naman ay infected na, ay kailangan mo mag-isolate para hindi ka na makahawa at hindi mo ito maipasa. Ito ay hanggang sa fully healed na ang iyong mga rashes at meron ka ng bagong intact na balat. Iwasan din ang pagkakaroon ng contact sa mga hayop or tao na meron nito. Linisin din yung mga lugar or surface na pwedeng nahawakan ng infected na tao. At syempre, ugaliin pa rin ang madalas na paghugas ng mga kamay. Ang mpox ay usually self-limited lang naman at kusang nawawala, kaya usually symptomatic lamang ang ginagawa naming management dito. Pero sa mga ibang cases na masyadong severe or advanced na, ay pwede ring magbigay ng mga gamot na antiviral at pwede ring ma-admit ang pasyente. Sa mga naapektuhan naman ng mata, ay depende ito sa kung ano ang naapektuhan. Pwede rin kaming magbigay ng mga antibiotic para hindi magkaroon ng secondary bacterial infection. At pwede rin mag-consider sa mga ibang kaso ng antiviral na pamata. Sa mga severe cases naman ng keratitis at nagkaroon na ng pagpeklat ng cornea, ay pwede ring makonsider ang tinatawag na corneal transplantation. May video na ako nagawa about sa topic na ito. So kung meron kayong kakilala or nakakaramdam kayo ng mga sintomas na pwedeng magsabing ito ay mpox, ay siguraduhin na magpa-check up sa inyong mga doktor. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na ang mpox at ang pwedeng maging epekto nito sa ating mga mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.